nagpapaalala tayo kapag magpapasko or kung kunwari siya lang ang babatuhan natin ng task, considering na siya kasi lang ang nagte-therapy, maiinggit siya sa mga kasama niya. Kasi sila nagsa-cellphone, tapos siya inuutusan mo, kailangan pantay-pantay. So, yun yung dynamics. Actually, kanina nakakatawa kasi meron kaming ginagawa, why question. Ngayon, yung why question, ang nakakatawa doon kasi sasabihin ko sa kanya, why do you go to the grocery store? Tapos ngayon, ang nakakatawa, lahat ni narate niya, siguro lahat ng binibili nyo. Ajinomoto, crispy fry, V-cut na cheese, ninarate niya yung lahat. Pringles and V-cut cheesy and the bread bun Ano pa? Two more. and sarsaya and Ajinomoto. Magla-last day tayo. Tapos ngayon, magbabakasyon. Ang problema ho na madalas natin na-encounter kapag medyo nagbabakasyon is yung set ng routine. Kasi medyo nawawalan ng school, nawawalan ulit ng schedules, tapos pupunta sa mga kamag-anakan, makukuha lahat ng gusto. Tapos, sige, nood muna kayo. So usually yun yung pinakamalaking struggle natin. Make sure lang natin na medyo mas mabawasan yon. What I mean by that, example, instead of bibigyan mo na lang sila ng ganon, hindi maglaro na lang sila kasama ng mga pinsan nila. Ang challenge kasi is kapag every time na binabanata natin sila ng task, tapos nawawala yung routine, mga bagay na na-establish natin ngayon, baka mamaya ahabulin ulit natin. So kaya madalas nagpapaalala tayo kapag magpapasko or bagong taon. Lalo na ngayon kasi 15 pa lang, almost 3 weeks. Kasi 5 pa ang balik natin, Monday pa. Nagmi-meet kami Wednesday. So almost 3 weeks yung duration. Tapos wala pa siyang school. Hindi pa, 5 pa rin ang pasok, balik niya ng pasok. So medyo challenge talaga sa routine. Ang mga pwede nyo gawin is ito. Magsaset tayo ng bagong form of routine. Ibig sabihin, maayusin natin ulit yung schedules niya. Make sure natin na yung schedule niya, example, tuwing umaga, tutulong siya sa bahay. Tapos tuwing hapon, usually, kasi mas matututukan nyo rin kung medyo mas malaki yung pasok. Pangalawa, make sure ho natin, medyo mas babatuhan natin siya ng responsibilities kasi medyo maganda na cognition niya. Magpalista kayo. Okay, Rich, simple activities. Lista mo lahat. Ano yung kailangan natin sa CR? Kasi ang galing niya na mag-write. Sulat niya na. Sabihin niya na lang, how many shampoo? Alam mo, sabi niya pa kanina sa grocery, Rexona. Ipapalista nyo na lang mag-iisip na lang kayo ng mga activities para medyo mas functional sa part niya. Hindi ho tayo medyo nagbabato lang, tapos haantayin na lang natin yung susunod na session. Sige, hayaan mo na si teacher. Kasi meron po tayong magagawa. Lastly, yung dynamics nila, kasi di ba yung tatlo sila. So make sure lang ho natin na medyo mas magiging cohesive. Example, kung kunwari si ganito, ito gagawin. Si Rich, maghuhugas ng plato. Si Kuya, nagigets nyo, para medyo mas seamless, para medyo mas functional. Kung kunwari siya lang ang babatuhan natin ng task, considering na siya kasi lang ang nagte-therapy, sabi ko nga, madalas na natin pinag-usapan, maiinggit siya sa mga kasama niya. Kasi sila nagsa-cellphone, tapos siya inuutusan mo, kailangan pantay-pantay. So, yun yung dynamics. Ayun lang, pero okay siya ngayon lately. Sobrang ganda ng performance niya. Huwag lang sanang bumalik siya. Sobrang keen niya mag-observe. To a point pa na siya yung nagiging spokesperson ko. Alam mo, sasabihin niya, ligpit na, teacher, ayaw niya ligpit. Sabi niya, magsusumbong siya. Pero ang problema, pagka mag-play naman, siya naman ang, may gusto siya. Siya naman ang gustong mag-play. So doon lang kami na yun nagkakaroon dilemma. Pero maganda yung compliance niya ngayon, maganda rin functions niya. Magandang opportunity naman yung weekends or Christmas pagka nagde-develop tayo ng routine. Sige, thank you.